Narinig mo na ba ang nakakakilabot na kwento ng White Lady ng Balete Drive? Sa video na ito, sumisid tayo ng malalim sa isa sa pinakasikat na urban legends ng Pilipinas. Mula sa nakakakilabot na mga salaysay ng nakasaksi hanggang sa paranormal na pagsisiyasat, natuklasan namin ang katotohanan sa likod ng makamulto na figura na bumabagabag sa nakakatakot na kalsadang ito. Siya ba ay isang nawawalang kaluluwa na naghahanap ng katarungan? Panoorin hanggang sa dulo para malaman at huwag kalimutang ibahagi ang iyong sariling mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Subscribe now to our channel. Noong unang panahon, sa kahabaan ng Balete Drive sa Quezon City, may nakatirang mag-anak na masaya at payapa. Ang panganay na anak na babae, si Maria, ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa isang handaan, bigla siyang nawala. Ang kanyang pamilya ay naghahanap sa kanya ng ilang araw, hanggang sa matagpuan ang kanyang katawan malapit sa isang matandang puno ng balete. Sabi-sabi, siya raw ay nadisgrasya at hindi na nakita ang salarin. Mula noon, ang kanyang espiritu ay hindi na raw nagpahinga. Isang taxi driver ang nagkwento na isang gabing madilim, habang siya ay dumaraan sa Balete Drive, may bigla siyang nakita sa gilid ng kalsada. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, at tila naghihintay. Nang lumingon siya, bigla itong nawala. Kinabukasan, may nakitang gasgas ang kanyang taxi sa gilid na kung saan siya nakakita ng babae. Hindi na siya bumalik sa lugar na iyon. Ang puno ng balete sa kahabaan ng kalsada ay sinasabing pinaninirahan ng espiritu ni Maria. May mga kwento na tuwing gabi, may naririnig na umiiyak na boses malapit sa puno. Ang ilang mga naglakad doon ay nagsasabing may nakikita silang anino na tila nagmamasid sa kanila mula sa mga sanga ng puno. Ang puno ay naging simbolo ng takot at misteryo sa lugar. Isang grupo ng mga magkakaibigan ang nagdaan sa Balete Drive isang hating gabi. Habang sila ay nagkukwentuhan, biglang naramdaman ang driver na parang may humihila sa manibela. Ang sasakyan ay biglang kumambyo ng walang dahilan at halos mabangga sila sa poste. Nang tumigil sila, may nakita silang babaeng nakaputi sa likod ng sasakyan. Nang lingunin nila, bigla itong nawala. Isang grupo ng mga ghost hunters ang nagtungo sa Balete Drive upang imbestigahan ang mga kwento. Gamit ang mga gadget tulad ng TV recorder at infrared camera, nakakuha sila ng mga kakaibang tunog at anino. Sa isang partikular na video, may nakita silang malabong figure na tila naglalakad sa gitna ng kalsada. Nang i-reply ang audio, may naririnig na boses na nagsasabing, "Tulungan mo ako." Isang matandang babae na nakatira malapit sa Balete Drive ang nagkwento na noong bata pa siya, lagi niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa White Lady. Ayon sa kanya, si Maria raw ay hindi mapalagay dahil hindi niya mahanap ang katarungan sa kanyang pagkamatay. Ang lola ay nagbabala na huwag magbiro o magdalawang isip kapag dumadaan sa lugar, dahil baka raw makita mo siya. Isang siklista ang nagkwento na isang hating gabi, habang siya ay nagbabike sa Balete Drive, may bigla siyang nakitang babaeng nakaputi na tumatawid sa kalsada. Nang siya ay lumapit, bigla itong nawala. Pagkatapos ng insidente, lagi na raw siyang nararamdaman na may sumusunod sa kanya tuwing gabi, kahit saan siya pumunta. Isang driver ng jeep ang nagkwento na isang gabi, may sumakay na babaeng nakaputi sa kanyang sasakyan. Nang tanungin niya kung saan ito pupunta, ang babae ay hindi sumagot. Nang lingunin niya sa likod, wala na ito. Ang mga pasahero ay nagulat dahil wala silang nakita na sumakay na babae. Isang grupo ng mga estudyante ang nagtungo sa Balete Drive para magsagawa ng tea ritual para makita ang White Lady. Gamit ang mga kandila at rosaryo, sinubukan nilang tawagin si Maria. Nang walang mangyari, umalis na sila. Ngunit sa pag-uwi, isa sa kanila ang biglang nagsabi na may nakita siyang babaeng nakaputi sa likod ng kanilang sasakyan. Mula noon, hindi na sila bumalik sa lugar. Isang matandang driver ang nagkwento na noong bata pa siya, nakita niya mismo ang White Lady. Ayon sa kanya, ang babae ay tila naghahanap ng tulong. Ngunit dahil sa takot, siya ay tumakbo. Hanggang ngayon, hindi niya makalimutan ang pangyayari at lagi niyang pinapayuhan ang mga bagong driver na mag-ingat sa Balete Drive. Sa kasalukuyan, marami pa rin ang naniniwala sa kwento ng White Lady. Ang Balete Drive ay naging isang tourist spot para sa mga mahihilig sa paranormal. May mga nag-o-organize pa ng ghost tour sa lugar at marami ang nagkukwento ng kanilang mga karanasan. Ang kwento ng White Lady ay hindi lamang isang horror story. Ito ay babala rin sa mga dumadaan sa Balete Drive. Marami ang nagsasabing dapat respetuhin ang lugar at ang espiritu ni Maria. Ang mga nagbibiro o nagdadalawang isip ay maaaring makaranas ng mga kakaibang pangyayari. Kaya kung dadaan ka sa Balete Drive, mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na makakita sa kanya. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maaari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at i-select ang all
pindutin na rin ang like, share, comment dahil malaking tulong po sa amin yan. Maraming salamat po sa panonood.